Aminado ang pamunuan ng MRT na malabong mapakinabangan pa yung naaksidenteng bagon sa EDSA Pasay Taft Station na kanina madaling araw lamang tuluyang naialis. At dahil nabawasan na isang tren ng MRT, pinangangambahan ang lalong siksikan sa mga istasyon. Balita hatid ni Victoria Tulad. Gamit ang dalawang crane at dalawang flatbed truck ng MMDA, sinimula ng kanilang rescue team ang pagtatanggal sa bagon ng MRT na lumagpas sa riles ng EDSA Taft Station. Ang naturang bagon na hati sa tatlong bahagi. Nagsimula ang operasyon bandang alas 11:45 kagabi. Nilagyan ng steel cable ang magkabilang dulo ng unang bahagi at saka inangat ng crane. Ayon sa pamunuan ng MRT, 10 tonelada ang bigat ng bawat bahagi. Dahan-dahan itong inilapag sa kalsada pero muling inangat para ilagay sa pahigang posisyon. Kailangan daw ito para hindi tumama ang bagon sa mga dadaan ng flyover. Matapos ng 30 hanggang 40 minuto, nailagay na rin ang unang bahagi ng bagon sa flatbed truck. Dinala ito sa MRT Depot sa North Avenue, Quezon City. Maya-maya pa, sinimula na ring tanggalin ang gitnang bahagi. Hinila ito palabas ng istasyon gamit ang crane. Maingat din itong inangat at itinagilid. Ipinatong ang gitnang bahagi sa isa pang flatbed truck at dinala sa MRT Depot. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino na nangasiwa sa operasyon, mabilis kaysa sa inaasahan nila ang pagkakatanggal sa dalawang bahagi ng bagon na inabot ng 1:10 ng madaling araw. Yung target namin 3 hours So less than 3 hours yun. Napaaga, sir, Napaaga. Hindi talaga tayo tumabaho kanina araw kasi magkaka-traffic Pero kahit madaling araw na, may mga motorista pa ring naabala dahil isinara sa mga sasakyan ang EDSA Taft southbound. Ang ikatlong bahagi ng bagon, mga tauhan na ng MRT ang nanguna sa pagtatanggal. Gamit ang aparatong ito na tinatawag na Unimog ay bahagya raw iaangat ang natitirang bahagi ng nasirang bagon at ibabalik sa riles ng tren. Maayos pa rin daw kasi ang mga gulong nito kaya maaari pa itong hilahin pabalik sa MRT Depot sa Quezon City. Yung itong section na ito, itong naiwan, pwede pa yan. Yung binuhat kanina, depende yun sa assessment ng ating mga expert. Alas 3 na ng madaling araw na hila ang ikatlong bahagi ng bagon. Dahil sa aksidente, nabawasan ng isa ang 24 na tren ng MRT, kaya inaasahan na raw na mas matinding siksikan ang epekto nito. 1,182 na mga pasahero kasi ang kayang isakay ng nasirang tren. Ang magiging epekto nito, yung pila, haba yung pila natin. Humihingi kami ng pasensya, yung pangunawa ng ating mga mananakay, dito sa nangyari, and then we will do our best naman na ma-maintain yung current fleet na natin na hindi na siya mabawasan, maiwasan natin yung mga train breakdown. Victoria Tulad, GMA News.